So nakausap na namin si Doc. Ayan, na basa na namin yung mga result, and unfortunately mga sis Wang, almost same lang yung interpretation. Alis na kami. Ngayon na mag-a-admit lang. Bakit ka umiiyak? Siyempre maalala ko yung dati, itong tayo lang doon. PGS. Admit, kahit saan lang tayo pupunta. Hoping and praying, ayan, na maging successful ang test na gagawin and hindi na tumagal yung admission. Ayan, masunod yung 1 day or 2 days na admission lang. Hello guys, good morning. Time check, it's already 8:20. So 8:20 na in the morning, and actually dumating na ang food ni Mo. Yan, kaso naka-fasting siya, hindi siya pa pwedeng kumain ngayon. So ayan, nagpapahinga na si Mo muna. Kasi guys, dito sa kanyang chart is kailangan niya mag-fasting, and ang procedures na gagawin sa kanya is whole abdomen ultrasound, HRCT of chest. Ayan, so yan yung gagawin niya for today. And isa din sa reason kung bakit kami nagpa-admit na din talaga is dahil yung HRCT kasi guys is merong contrast. So since meron ngang something kay mo sa kidney, so kailangan i-admit muna siya kahit papaano ma-hydrate. Pero as of the moment, wala pang binibigay na gamot or any IV sa kanya. And sabi naman ng attending doctors na mga pumupunta dito is baka mamaya bigyan kasi hinihintay lang yung advice ng nephro niya ni Mo. And ayun, so far okay naman. Kahit papaano nawala yung stress namin kasi sobrang na-stress kami kagabi talaga guys sa sa insurance namin dahil tawag dito sa mga misunderstanding ng mga agent pati ng customer service ng mismong Pacific Cross. So sobrang naggalahiti talaga ako dun, ganun. Kaya syempre ang gusto ko lang naman is para matapos na ganyan, mapanatag si Mo, and kami rin at the same time dahil ayoko namang i-delay lahat kasi nga health to. So may mga experience na rin kasi ako regarding sa mga kidney na ganyan, kaya might as well as much as possible habang maaga is ma-check. So ayun, waiting na lang kami kasi around 9 to 10 is mag-ultrasound na siya, and then yung HRCT is gagawin na, and hopefully maka-discharge din kami within the day kasi imo-monitor din yung mga lab test niya ulit. And hindi na kami tumagal dito ulit sa sa hospital. So yun lang naman ang pinaka main concern is kailangan magawa yung HRCT para at least ma-rule out yung suspect nila na parang pulmonary vascular disease. Yun yung parang kailangan lang i-work up bago siya ma-proceed din for the kidney biopsy kasi nga may nakitang cyst lang. Pero yun naman, ginagaranti naman sa amin, nothing to worry with that kasi hindi naman ganun kalaki. We're still praying and hoping na maganda yung magiging result sa mga upcoming days for the test na gagawin sa kanya. And ayun, mag-aayos-ayos lang muna ako dito dahil mamaya-maya gigisingin ko na si Mo dahil naka-fasting siya. Bawal siyang kumain muna for now. So, I guess balikan namin kayo and i-update ko kayo kung anong next na gagawin sa kanya dito. Fine guys, time check. It's 9:40 na ng umaga, and ayan. So, gising na actually si Mo, kausap niya yung family namin sa US. So, pahilawin mo muna sila Mo. Ay, hello muna kayo. Nasa vlog kayo. Uy, Jessica, baka yung panty mo butas-butas. Hi, vlog! Ay, vlog. Po. Ito nga pala yung conference ng mga doktor. Ayan. Ate Remy, bilis! Ate Remy! So ayan guys, we're so lucky kasi kahit papaano nakakausap namin sila, yan mga nurses din from
the US. So, ayan, maraming salamat po sa inyo. Dahil kahit papaano, syempre napapanatag din kami and nag-guide din kami aside from mga doctors na nandito. So, ayun, actually naka-IV na si Mo. Ayan, so naka-IV na siya. Ni Dr. Tin kung ano po yung gagamitin. Ay, nakakatayo po. Plansya na po namin if CT scan or ultrasound yung gagamitin. Balik po ako. No? Bukod po pa dun sa sakit sa kidney, ano pa po bang ibang sakit? Diabetes, high blood? So after ng IV niya, didiretso na for the HRCT scan yung may contrast kasi hydrate naman na siya for the HRCT. So update ko ulit kayo guys mamaya for the next update kung ano ng mga kaganapan kasi actually piniprepare na rin siya for the kidney biopsy. Then guys, nandito na sa loob si Mo ng CT scan room. So, waiting na lang kasi parang 10 to 15 minutes ang waiting time. So, nandiyan na siya sa loob. So, ayan mga seswang, ito na ang isa sa pinaka-exciting part. Ang kakain na tayo kasi actually naka-fasting ako simula nung 7 p.m. and hanggang 1. So, actually hindi saktong 1, medyo 1 hour and 30 minutes yung yung over fasting. Well, anyway, ay dahil may mga ginawang test sa akin, so nagpa-ano ulit ng ABG, tapos nagpa-lipid profile, and ano pa yun. Basta may mga ginawang procedure din sa akin kanina, ano din ako. Ano tawag nun nandito? Nagpa-ultrasound din, and nagawa na din yung HRCT kanina. So, kaya as in, wala talagang laman yung tiyan ko. Gutom na gutom ako. And, ayan, kakain na tayo. So, deserve natin kumain. So, ang diet ko pala mga sis is low salt, low fat, and low protein. So, ayan, expect na medyo may lasa ito. OMG, excited ako kumain. Aray ko. Hindi ako masyado kasi andito yung ko. Swero. Diyan ang doktor ko. Hello, Doc. Good afternoon. Ang dami Good nangyari afternoon sa po. inyo kagabi. Opo. Pero next time, sana wala nang next time. Next time, you should be talking to your insurance agent. Kasi silang dalawa dapat ng MMC yung magkausap about that. Okay, so na-HRCT ka na? Opo. Okay. Sige, anong oras ka nakabalik dito? Mga 12 po. 12. Oh, 11 mga mga. 11:30. Oh, so parang mga 6 o'clock hanggang 6 o'clock yung swero mo. Okay? So the plan is, tomorrow, ni-refer ka na natin kay Dr. Alvin Tin. Oo, ngayon, magpapabiopsy na Biopsy tayo. na po. Tama, di ba? So magpapabiopsy na tayo. Again, yung indication natin for the biopsy is because sobrang mabula na yung ihi mo. Ihi. Nasabi mo nga, before naman, hindi siya ganon Opo. kabula. So, we're looking at the cause kasi hindi ka naman hypertensive, hindi ka diabetic. And I've explained to you sa clinic, di ba, plan nating mag-start ng gamot. Gamot siya sa BP, pero kaya ko yun ibibigay para dun sa protina mo sa ihi. But I decided to hold it at the moment. Total naman, hindi ka pa naman nakaganon kasi nga, meron ka pang HRCT. So, most likely tomorrow, we would be starting na yung gamot at yung mga SGLT2 tingnan natin tomorrow. Probably, we can start na or kahit Friday na natin start after ng biopsy. So, abangan lang namin kung kailan yung schedule ng biopsy mo tomorrow. If everything goes well, again, yung complication ng biopsy, pwede tayong may konting bleeding, may konting hematoma, and that is the reason yung ihi mo after the biopsy, ira-wrap natin. Okay?
Again, gising ka din during the biopsy, but you just have to follow the instructions. Hingang malalim, tapos pigil, tapos tsaka kami magbabite. Okay? Maliit lang din yung sugat. Lahat naman to na pag-usapan na natin as outpatient. And then we'll just wait for the results. Okay? And while waiting for the results, nakagamot naman na tayo. Alright? Ano pa? If everything is okay, kinabukasan, then we'll Discharge do discharge already. Deep breath. Okay. One more. Another one. Isa pa. Isa pa. One more. Okay. O sige. Abangan lang namin yung results mo. Apa. Alright? Okay po. Okay. Thank you po. you. Thank you po. Kain po. Charot. Flash ko lang po. Medyo nag-aano lang siya, nag-a-alarm since nasa bending area Oo yung nga. So if you can... May kasalanan po. Ano po? Hindi ko na ano yung ihi ko. Wiwi? Okay lang. Sige, Okay yung lang po susunod. yan. Susumbong kita kay doktora, ha? Joke lang. Sige po, yung susunod na ihit na lang. Ah. Sorry, flash ko lang. Ay, actually, hindi ko kailangan i-flash. Feeling ko naipit lang siya. Ang bait ng doktor namin. Ayan, very ano talaga siya. As in, positive yung kanyang mga sinasabi. And Deserve niya to guys kasi ang tagal niya nag-fasting. May lasang ano. Malamig na ano. Gusto mo painit ko ulit? May lasa? Eme-eme ka ha? Unti lang. Unti lang. May unting lasa. Parang gusto mo tong isda ah. so, ayun nga, 'di ba? Talagang nagkaka-problem doon sa ano namin. Insurance namin sa Pacific Cross, pati yung doctor inaano na nila, 'di ba? Kumbaga parang Parang kino-question nila na parang ngayon lang ba yan? Parang pre-existing, mga ganun. Mga ganong eksena. Eh, sabi ng doktor talaga na, oo, ngayon lang. Kasi di ba Correct. usually pag pre-existing guys, Hindi na nila kino-cover. kino-cover. So, ayun lang. Nakakaano yung Pacific Cross. Ayun, masasabi namin sa inyo na sobrang nadi-disappoint kami. As in, nakakaano yung mga agent nyo. Hindi nyo masyado nagpapaliwanag ng maayos yung mga policy na mga included or kung ano man yung mga detalye yung kailangan sabihin sa mga customer ninyo. Ayun, maski yung mga doctor, parang kino-question nyo na doctor na yan ha. Diyos ko, Lord. So, hi mga seswang! Kamusta kayo? And ayun still, nandito pa rin tayo sa Makati Med. So, naka-admit pa rin tayo mga ses. So, actually, pang second day na natin to. So, kaya iba na yung ano natin, damit natin. And yun nga pala mga ses, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga comments ninyo and sa mga concern ninyo. And syempre, sa lahat ng mga nagme-message sa amin, direct, ayan, PM. Maraming salamat po. Ayan, sa lahat-lahat. Ayan, dahil sobrang na-appreciate po namin yon. And talagang yung mga ganong ano po is sobrang laking tulong po sa amin. Isa yun sa mga nagpapalakas ng loob namin sa mga araw na ganito. Ayan, na kailangan namin yung mga ganon. And ayun din mga seswang, ayan, marami ding mga na-stress ayan sa ating last vlog, which is yung nangyari before nung ating admission dito sa Makati Med. Ayan, gawa nga ng yung bago kami makapunta dito pahirapan pa, ang daming oras na sayang, ang dami pang na-stress, ang dami pang mga parang maha-high blood pa si Moon nung mga oras na yon. And may mga nagme-message din sa amin and mga nagko-complain na same scenario, same problem sa same insurance, which is ang Pacific Cross. Ayan, yun nga daw, matagal daw mag-reimburse and yung mga ganong eksena nga daw na ang i-claim
matagal. Hindi naman sa inaano namin yung Pacific Cross or yung insurance. Kumbaga sinasabi lang naman namin yung mga totoong nangyari, yung mga na-experience namin. Kasi nga naman, bago ka kumuha ng insurance is siyempre, i-review mo muna yung mga policy, yung mga benefits na mga kasama doon. So okay naman. Actually, maganda naman talaga yung mga offer ng Pacific Cross. Kaya lang, doon nagkakaproblema sa mga agent or kaya yung mga nagbebenta kasi hindi sila well knowledge or kaya knowledgeable sa pagbebenta. I mean, yung mga inclusion or kaya yung mga dapat sabihin, i-inform sa mga customer nila. So, kagaya na lang ng agent namin na talagang ayun, sobrang na-stress kami doon talaga mga sis. Paulit-ulit yung stress namin, 'di ba? Gusto mo 'yun kasi talagang 'yun yung na-experience namin, 'di ba? Alam mo yung gusto mo nang ayaw mo nang patagalin yung pag-admission kasi gusto mo na lahat magawa yung mga test na kakailanganin kasi ayaw mo na magsayang ng panahon. So, 'yun nga, nasayang yung 5 oras namin na pag-aantay doon sa mismong cashier kasi nga hindi kami ma-push through or kaya maipasok-pasok dito sa admission gawa nga ng hindi sila nagkakaintindihan yung cashier ng Makati Med at yung agent namin which is ang Pacific Cross. Kanina mga seswang may pumunta dito nga liaison officer ng Pacific Cross and bumisita sa amin ay nangingi din ng sorry ayan dahil napanood yung ating vlog. So paano na lang yung mga walang ganitong platform? Paano na lang yung mga taong hindi makapag-voice out or walang kakayahan na sabihin yung nai-experience nila doon sa mismong insurance company, 'di ba? So, kumbaga parang unporket may vlog magkakaroon na lang agad sila ng action. So, sana wala silang piliin. Sana lahat ng mga client or kaya mga customer nila is same lang ng mga treatment. Ibigay yung mga kailangang treatment, ibigay yung mga kailangang benefits, yung mga inclusion ng mga binili nilang product and ipaliwanag kung ano-ano yung mga kasama doon and yung mga steps na gagawin nila para ma-provide yun. Hindi yung magbibigay ng mga false hope, yung mga misinformation dahil syempre kagaya naming mga yun nga yung mga customer nila, yung mga kailangang i-admit, 'di ba? Paano pa yung mas malalang case ko like kunyari yung yung kailangan na talaga isugod, yung 50-50 na, ipapatagali mo pa ng 5 oras, hindi mo ipupush or kaya hindi mo ibibigay yung dapat na kailangan nila. Dahil nga, hindi mo siya maibigay dahil hindi mo masyado naintindihan din yung binebenta mo. So, ayun. Pero thankful pa rin kami dahil kahit pa paano nandito na kami sa loob ng Makati Med, nasa admission na kami and ginagawa na yung ibang mga tests. And ayun din, binisita rin kami actually ng doctor namin dito dahil ayun nga, another day kasi kahapon late na kami 'di ba naka-admit dito. So kaninang mga hapon ba yun? Ayun, mga hapon bumisita dito si Doc and kinamusta kami and pati din daw yung actually nalaman din niya yung nangyari gawa nga ng sinabi siguro sa kanya na yun nga, alam niya na admit na dapat kami mas early pa kaso nga nagkaroon ng delay gawa nga nung doon sa aming insurance and ayun kinausap niya natarayan niya gawa nga ng kasi nga ibigay ng doctor yung for admission yung order para sa amin and then yun nga na-delay nga gawa ng sa kanila pero yun nga nakausap naman na yung liaison officer and nasabi din niya na nasa agent yung nagka-problem and nangingi na rin naman ng sorry. Pero ayun nga lang, sana mas ma-improve pa and mas maging, kumbaga aralin pa ng mga nagbebenta ng insurance yung mga binibenta nila para hindi magkaroon ng ganitong klaseng problema, 'di ba? Syempre, kaya nga yung mga inaano yung client kailangan bumibili sa inyo, kailangan talaga nila. At saka syempre yung iba hindi ine-expect, 'di ba? Yung mga biglaan, ganyan. So, kaya dapat hindi na siya masyado mas matagal. Kumaga na siya madali na lang yung mga transaction na gagawin. Anyway, mga seswang, ayan,
Kung napanood nyo na yung vlog natin kahapon, ayan, natapos na rin natin ipagawa yung HRCT and yung sa ating CT scan, yung lower abdomen, and chinek din yung kidney natin. And okay naman na yun. So, tomorrow naman mga seswang is the day. Ayan, ang isa sa pinaka major na gagawin sa akin, which is yun nga, i-go through na namin yung kidney biopsy. Ngayon kinakabahan dahil nga hindi pa na-experience yun, and basta, alam mo yun, basta sa mga ganong talaga, medyo kinakabahan talaga ako sa mga ganong klaseng surgery, kahit hindi siya yung sobrang talaga, hiwa ng bonggang-bongga, pero kasi may mga ipapasok na kasi sa katawan ko, so yun yung nakakatakot. Pero yun yung best na gawin para mas madaling makita yung status ng kidney natin and kung ano yung mga dapat na igamot or gamutin dito sa loob natin, 'di ba mga sesong? So ilalaban na natin yun. Huwag na nating patagalin pa. And ayun, think positive na lang and always na lang mag-pray kay Lord. And sana mga sis is i-include nyo pa rin ako sa inyong mga prayers. Ayan, pagpasensyaan nyo, lalo kung may mga nanonood dito na medyo na sa amin ko. Medyo na talaga ako eh. So, ako. Ayan ha, ako. So, ayun, ipag-pray nyo ako mga seswang, include nyo ako sa mga prayers ninyo na sana maging successful ang kidney biopsy for tomorrow. Ayan, para maka-uwi na rin tayo dahil kapag naging okay yung mga result or kaya yung mga doon, yung mga numbers, iuwi na din tayo or magdi-discharge na rin tayo the day after nung mismong surgery na yun. So, anyway mga seswang, ayun, dumating na rin yung food, ang ating dinner. Ayan, so ito yung dinner ko for tonight. Meron ditong chicken na parang may gravy. Chicken breast na may gravy. Tapos, sitaw. Ano ba tawag dito? Ano tawag dito? Upo? Sayote? Sayote yata yan? Sayote. Tapos may jelly. Isa naman dito. Kanina may jelly is din ako kulay green. So ngayon is color yellow. And then merong rice. Merong water. And merong soup dito. So, nakaano pa rin tayo mga seswang. Low salt, low fat, and low protein. So, tara na, kumain na tayo. Nakainom na rin pala ako ng gamot. Kasi, ilang beses akong iinom. So, mamaya ulit mga 10. Nakatinapay kasi ako kaninang 6 para lang makainom ng mga gamot ko nung panggabi. Tapos ngayon is 7 na. So, kakain na tayo. Nakapag-freshen up na rin tayo mga sis. And natanggal na rin pala yung natin dito, swero. So, ayan, medyo gumaanggaan ang ating pakiramdam. Dahil nga, syempre, isa yan sa mga din talaga pagbigat ng katawan. Dahil iisipin ko, ang tagal naman maubos na ito. Pero yun nga, hindi siya inubos. And, ayun, kain na tayo. Ang dami na natin chika. Kain na. Ay, paano to? So, at least nagawa na natin yung HRCT na rule up na rin naman yun. Na-rule out na rin naman yun mga sis. And yung CT scan. So, bukas is focus na sa ating kidney biopsy. So, ayun, dahil nga, pati yung doktor namin ay na-stress din sa aming sa insurance namin. Kaya sabi niya, hanggang at least nandito na rin naman na kayo, so gawin na rin natin yun kasi baka mas mahirapan pa tayo dahil nga, syempre, yun nga, sa insurance. So, mas okay na isahan na lang gawin para isahang reimburse na lang kung in case. And, ayun, kasi baka di tayo makabalik agad. So, okay na yun. At least ipagawa para mas mapanatag yung loob natin. Malaman natin agad.
So yun guys, ngayon is binigyan na siya ng lab gown kasi in preparation sa kanyang procedure na gagawin bukas. So, tomorrow is gagawin na yung kidney biopsy. Huwag kang kakabahan, be, ha? Ano lang yun? Minor lang yun, incision. Sige. Parang kinagat ka lang ng 10 langgam. Mm. Oo nga, kinakabahan ka. Sa nga, masakit na eh. Kakabahan ka? Ano yun, hante? Kakabahan ka? Kakabahan. Bakit? Ganun na. Sige. Ganun. Mas malaki pa yung inano sa akin eh. O, tignan mo, oh. Wala ka sa akin. Sa'yo ganyan lang, maliit. Pipicturean ko bukas pagka Hindi, I mean, pagka nandito ka na. Kasi guys, anong tawag dito? After ng kidney biopsy niya, kailangan pa siyang i-observe the whole day. So, talaga most probably, magte-third day kami dito sa may sa hospital kasi nga ang i-check doon is kung may bleeding sa urine niya, pero normal naman daw yun yung magiging effect nun sa ihi kasi nga may ginawang incision or dun sa may kidney, kumuha ng specimen. So kaya magiging normal yun, hopefully, and praying na maging successful yung pag-biopsy kay mo and magandang result, 'di ba? Yun yung nilo-look forward namin, 'di ba? Correct. Diba? At magamot na ang dapat magamot. True. Tsaka fresh na siya. Kasi bukas hindi siya po pwedeng maligo tsaka kaya sabi ko maligo ka na ngayong araw kasi bukas siguro baka may bumisita, hindi ko alam, hindi ko pa sure kasi sinabihan ko na baka bukas din ma-discharge. So tignan natin, we'll see, and magpapahinga na kami siguro. And ayun pala, by the way guys, gusto ko lang i-inform kayo yung regarding sa claims namin, yung sa for reimbursement. Anong tawag dito? Parang na-reimburse na. Congratulations. Maraming salamat. Finally, after 2 months, na-reimburse na sa amin. Kanina ko lang chinek kasi tumawag ulit ako sa Pacific Cross. Kung hindi siguro namin paulit-ulit na sinasabi or fina-follow up, hindi siguro nila i-credit yun. So, ayun, may nag-message nga din sa amin na pasensya na, ganyan-ganyan. Pero, nakakainis lang kasi ako actually dati, wala namang ganyan na kaartehan na mga ganyan-ganyan, mga lowa-lowa, reimbursement, automatic. Chine-check lang yan, tinatawag ng facility doon sa may Pacific or insurance provider mo. And i-confirm lang kung member ba talaga si ganito, si ganyan. Pero ngayon ang arte na. 'Di ba? Tapos pinalabok-labok yung mga benefits na hindi naman nako-cover or na kukuha ng tama talaga. So, sadly, dahil hindi siya 100% na claim, hindi 100% eh. Kumbaga may co-payment na 20%. So, hindi ko alam kung saan nangyari yan, co-payment na yan. Hindi rin na-explain sa amin ng agent na nagbenta sa amin ng insurance. So, ayun lang. So, Paano yun, hindi yun full na binayaran? Hindi, kumbaga, ganito guys, kumbaga, example, 40K yung kinlaim namin, ang binalik lang 35. Ganon. 'Di ba may 5K? Parang 20% yung co-payment. So, ayun, hindi rin siya clear na inexplain sa amin. So, tama na yun, hayaan na natin yun. Kaya ang technique nila is hindi sila yung yung ikaw maglalabas muna, kumbaga for reimbursement. True. Para in case may chance sila na I-decline. i-decline yung ganito, i-decline yung ganyan. Bawasan. Para ito lang yung mo, hindi yun full na nagastos mo, ibabalik sa'yo. Tsaka Totoo. naman ng insurance na ganyan. Kaya, minake sure ko kasi kanina, in-explain din sa amin yung procedure na gagawin yung kidney biopsy. Lahat naman ng mga hospital bill, ganyan-ganyan, i-cover nila. However, yung professional fees, medyo nag-aalangan sila. So sabi ko, bakit? Under confinement, ganon. Pero, pwedeng i-file ulit na reimbursement. Na naman? Tapos hindi na naman buo. Hindi, sabi full daw. So, ni-record ko lahat ng usapan namin ng Pacific Cross. So, kung hindi po kayo sumunod, yun, papaano na lang namin. Pero parang nandadaya na kasi sila. Yung bayad ka ng bayad ng buo, tapos kapag kailangan mo yung insurance na yun, sa bulsa mo pa din kukuha. Tapos, Correct.
for reimbursement, tapos yung gastos mo na nilabas, hindi full na mababalik sa'yo. True. Kaya... Mautak. Ayun, so anyway, time check, 8:00 na. So, 10 o'clock iinom ulit ng gamot si Mo. So, papakainin ulit natin siya. And, still, low salt, low fat, no protein. Ay, no protein. Low protein pala siya. So, ayun, magpapahinga na muna siguro si Mo. Kanina pinaglakad-lakad ko para at least ma-exercise para makasirculate mabuti yung dugo niya. And, baka manood na lang kami ng Netflix, mag-relax at patanggalin yung ano niya, kaba. Kinakabahan ka ba mo? Medyo. Huwag kang kabahan. Para lang yung ano yung dugo. Naalala ko tuloy guys, yung kinuhanan siya ng dugo, yung Isang buwan. phlebotomy na yan, yung therapeutic phlebotomy. Nagulat ako, pinatawag ako, nagbablog sa labas. Huwag kang kabahan. Mag-pray. Pray tayo. Magi. Huwag mong i-ano yan. Baka i-ano sa yan. So, yun lang guys. See you tomorrow sa magiging procedure. Mag-update kami sa inyo.